Guys, welcome to this channel. This reading is for Taurus, Virgo, Capricorn. Energy of Taurus, Virgo, Capricorn. Energy. I only kiss all the summertime. Whoa, whoa. I only kiss all the summertime. Yung person na hiwalay kayo, inspiration kayo ngayon, in love ka. Or, pwede ding magkaroon ng ano sa inyo eh. Hindi mo siya kasama ngayon. Walang partnership sa inyo. Walang union pa nagaganap sa inyo. Pwede magkakaroon ng divine union sa lover's card or may in love ka. Or yan ang mahal mo. Or pwedeng divine union din talaga yan. The lover's card yan. O soulmate mo kasi may the lover's card. So there's possibility na magkaroon ng balance. Number 6 is here. So balance, harmony, and or malaking possibility is divine union. And that's why you're passionate. You're full of desire. Para bang nagiging nagiging hunter, no? Nagiging strong yung drive mo. You're so goal driven to be with that person. Oh, more information. Na hindi ka na nasasayang ng panahon, hindi ka na nag-juggling. Hindi ka na nag-waste ng time kakapili. I only kiss on the summertime. Whoa, whoa. I only kiss on the summertime. King of Cups. Kasi habang hindi ka nagtitake na action, hesitant ka. You're not determined na mag-take na action na hindi ka nag-take na action. Iba na drive ng utak mo. Hindi ikaw yung driver ng buhay mo. Na napakontrol ka sa iba. Sa mga will ng iba. Sa deceit ng iba. Napapigil ka sa kanila. Naging emotional ka. Parang naging emotional ka. So, King of Cups. Parang naging emotional ka. Kasi nagtagumpay. Nag-succeed ang mga gustong pumigil sa'yo. Ba't ka naman papigil kasi? Diba? Kasi nag-succeed ang mga gustong pumigil sa'yo. Yung will ng iba na gustong pigilan. Gusto nilang huwag kang mag-take na action. Kaya naging emotional ka. Kaya napigilan ka nila. Nag-succeed sila. Nagtagumpay naman sila. Pigilan ka. Alam mo pala ba't ka napapigil? Alam mo pala napipigilan. Ang ginagawa mo na iyak. Emotional ka. Ngayon, kasi strong. Malakas sila, malakas. Ganon. Or malakas yung pangungontrol nila sa'yo. Na-under ka nila. Na-overpower ka nila. Ganon. Well, let's see kung anong next na mangyayari sa buhay mo niyan. Shine. Ma-attract may opportunity or you will start something stable, or you will attract money, or you will start a committed relationship when it comes to relationship. Pero possible sa relationship or money or kung saan man to na area ng buhay mo na pwede din commitment to and yung mag-settle down ka, yung Ace of Pentacles, you will start something rooted, grounded ka, no? And then, rooted, you will start something na buo, or more clarification with this Ace of Pentacles. Five of Cups.
More clarification with the Five of Cups here. Makaramdam ka ng regret, panghinayang, emotional turmoil sa nirelease mo, sa nilet go mo. Kaya, pwedeng mag-commit ka na. You will decide na mag-commit ka na. You'll start a committed relationship or mag-settle down. Or pwedeng yung person mo yan, kung nilet go ka niya, maghinayang siya sa'yo. Yan. Kung nirelease ka niya, maghinayang siya sa'yo. Yan. And there's ending of a cycle, completion. May mag-end na, ano yung mag-end na cycle or magkaroon ng completion? Saan ba yan? Yung tenga ka. Or kung nag-heal ka. Yan. Mag-end na yung cycle na nag-heal ka o natenga ka, yung wala kang ginagawang any action, movement, or pwedeng alignment. More clarification with the Temperance here. I only kiss on a summertime. Alignment to. Mag-close na yung cycle na yung ina-align kayo. Or kung ano may naka-align sa'yo, pwedeng in alignment kayo ng person na magkaroon ng union sa inyo, or else pwede din career. Kung ano ba yung mga alignment na kung ano yung in-align sa'yo ng Diyos. Hindi lang naman person yan yung alam ko na pwedeng i-align sa isang tao, di ba? Pwede ding mission, di ba? Na alignment to, na pagkatapos ng alignment na yan, mag-close na yung cycle ng alignment, in-align kayo. So, there's possibility din talaga na mag-start na kayo ng relationship or courting, mga ganun. Kasi merong dito, Knight of Cups, courting, alam mo courting. Courting. So, ano pa? Kasi na-align na kayo eh. Upright kaya to, the High Priestess. In reverse siya, in reverse. Clarification, High Priestess in reverse. Hindi na makapang-atake itong mga kahit mga atake sila, hindi na sila makapang-atake yung mga attacks nila. No? Yung mga umatake ng spiritual or energetic attacks, spiritual attacks, mga ganyan ba? Or even psychic attacks, psychic intrusion, mga ganyan. Or even their manifestations. Ace of Cups. It's because you will start to receive a blessing. You will start a relationship or a love life or love life na blessing sa'yo. O new love. And maging inspired ka na, maging positive ka. Positive na yung mga mangyayari. Why? Bakit may the star dito? Ano to, maging inspired ka na sa buhay? Ano ba yan? More information. Yes, maging inspired ka na sa buhay. Maging positive na yung mga mangyayari. You will start your destiny. If that is destined for you. Kasi there's alignment here. So possibly, this is your destiny na talaga. Yung simulan mo. Na kung ano yung swerte mo. Kung ano yung luck mo. Kung ano yung nakatalaga sa'yo. Mga positive na mga mangyayari sa buhay mo. Para pag nasa taas ka na ng buhay. Yan.
maging active, excited, energetic ka na gawin yung mga gusto mong simula na gawin. Flexible ka. Wala nagpapa-hold back sa'yo. Wala makapigil sa'yo. Wala makapang-sway sa'yo na kung ano yung gusto mong gawin, kung ano yung mga gusto mong simulang gawin. Malaya ka. Nasimulan niya na excited ka pa. Brave, passionate. There's equal give and take na mangyayari. And collaboration or you will build what? Ano yung build nyo? Ano yung build mo? Upright ba yun? I only kiss on the summertime. Who's the magician in reverse here? Ito yung, hindi to build eh. This is collaboration. So, magkakaroon ng collaboration sa inyo. Teamwork, collaboration, or pagtutulungan sa inyo ng kung sino man tong destiny mo. Kasi meron kang mag-collaborate dito. Yung nakadestin sa'yo or nakatalaga na magkaroon ng collaboration sa inyo. Ang gagawin yung collaboration ay para hindi na makapang-manipulate, hindi na makapang-control. Yung mga manipulative, trickster, mga magician, gumagamit ng mga spells, mga black magic, gumagawa ng witchcraft, black magic, sorcery. Hindi na sila makapanggulo ng isipan ng mga tao. Hindi na sila pang-manipulate, hindi na sila makapang-control, hindi na sila makapang-atake ng isip or even yung health or wealth ng iba or lahat na aspeto ng buhay ng mga tao. Na hindi na sila makapang-atake talaga ng isipan ng mga tao. So, ito lang siguro kasi dito related to dito. You know. Hindi na sila makapang-atake ng isipan. Yan. At yung mga gumagawa na yan, hindi na maging komportable ang buhay nila. Yung mga gumagawa ng witchcraft na yan, hindi na maging secured, komportable ang buhay nila. Kasi binibigyan ata yan sila ng kayamanan and through their deceit and schemes, kaya sila gumagawa kasi dahil sa pera, greed, possible, inggit, dahil sa kikita sila ng pera. No, kung kumikita sila ng pera dyan na may managbabayad sa kanila or else ay kung sila yung gumagawa dahil mag-benefit sila. Kunwari, yung ginagawa nila ay ang person ay or kaya ay may pera, maswerte, then nakawan nila lang ng luck para mapunta sa kanila yung luck ng tao na yan. Ganon. Yung mga ganong ginagawa yung mga kampo ng kadiliman eh. So, more information. I only kiss on the summertime. So, see, na hindi na sila makapang-atake. Hindi sila makapang-atake ng puso, hindi sila makapabigay ng sakit. Na tatalikod na tong mga lalayo ang mga yan mga influences katulad niya na nagiging malungkot yung biktima nila, uncontented, ganon. So these are influences or effects ng witchcraft, magic, or black magic sa victim. Yan, kasi hindi nagagana, hindi na tatalab, hindi na magkakaroon ng effect. Yan ang gagawin ninyong dalawa. Para
maging harmonious na ang environment para magkaroon na ng harmony, balance, and peace. Peaceful ang isip ng mga yung ginagawa ng witchcraft. And para hindi na kung meron sila mga person, hindi na sila magkakaroon ng problema, misunderstanding, or hindi na magkalayo yung loob ng mga mag-lovers. I only kiss on a summertime. Ito po, Eight of Swords in reverse. So, para wala nang nare-restrict, wala nang nababind, wala nang victim, wala nang nahihirapan, wala nang napapahirapan ng mga black magic, witchcraft, para wala nang yung parang walang magawa na victim siya, na naka-restrict siya. Magtaka yung iba. Bakit sila, no? Baka magtaka yung iba dyan. Bakit yung nabiktima ng witchcraft, natatabla ng witchcraft? Inatatabla naman ng witchcraft yun sa reading. Bakit sila yung may mission na ganyan? Inatatabla nga. You know what, guys? Ito yung sagot ko sa mga nagtataka kung bakit ganun. Kung sino pa nga yung sa side ng God, may mga mission sa God, yun pa yung susubukin eh. Yun pa yung mga atake ng mga evil forces, na mga halos lahat ng kampo ng kadiliman, maka-experience ng mga iba't ibang attacks. Like mga chosen ones, yan maka-experience sa iba't ibang attacks. Why? Why God allows it? Na hindi sila pinoprotektahan sa mga attacks na yan. And you know what? Pa-intense yung mga attacks. No? Habang dumadaan sa preparation, na tinatawag. Kasi nga, para malaman nila, madiskubrihan nila yung mga dapat nila madiskubrihan. Malaman nila yung mga dapat nilang malaman. Mapag-aralan nila yung mga dapat nilang mapag-aralan habang inatake sila. Para makakuha sila ng wisdom. Kung paano mag-atake yung mga enemies. Kung ano yung mga deceit na ginagawa ng enemies. Na para maging strong din sila. Para mas lalo sila maging matibay. Mas lalo sila maging persistent. Mas lalo silang maging capable as a warrior of God. So, kasi magiging warrior kayo ng God, yun. Warrior of God. What's your mission to be a warrior of God? Hindi. Hindi para maging warrior na God. To stop the deceit. So yes, to stop the deceit. Deceit yan eh, yung mga magics, witchcraft. Those were deceit. Schemes, tricks, manipulations, lies, deceptions, illusions. They create illusions, lies, deceptions, manipulations, and even hallucinations. Isipan ng mga victim nila. Habang naka-restrict yung mga victim ng mga witches, magkukulam ang babarang manggagaway. Pwede nga din nilang gawin yung biktima nila na magkaroon ng maraming kaaway. Maging palaaway. Ba't ko nasabi yan? Ako pa, marami na ako experience sa mga ganyan. Nakwento ko yung iba sa inyo, no? So, possible. Sa mga nanglahati pa lang dyan, nag-umpisa ng mga challenges, if they're real chosen ones, experience nila yung mga ganyan. But I'm not a chosen one. Kasi, basta. Kasi iba yung pinakita at sinabi sa akin ng God.
Jesus Christ. Hindi ako chosen one, guys. Pero, same lang din na may mga pagdadaanan kasi. Na preparation or process, kumbaga, no? Or challenges. The more na huge yung mission mo, the hardest battle, spiritual battle yung ma-face mo, ma-encounter mo. The strongest attacks yung ma-experience mo from the enemies, from the devil's kingdom, and from the devil's followers. Iyon ang katotohanan. So, more information sa mga next na mangyayari sa inyo. Hindi na kayo ma-stuck. Hindi na kayo ma-confuse. Hindi na maging cloud and judgment yung isipan nyo. Hindi na kayo maging unsure. Hindi na kayo maging hesitant. Hindi na kayo ma-stuck in fear. Hindi na kayo maging fearful to take action, to make a move, to make a decision, to choose what you want. To do your own will. Hindi na kayo natanggalan ng will because you're not confused, you're not stuck, your mind is not clouded or controlled by the enemy. See? Maliwanagan na yung isipan yung maklaruhan na. And hindi na kayo maging cold and emotional. More information. Wala na din yung mga delays kasi alam niyo kung ano nagpa-delay nyon ng mga nagpa-delay sa inyo or sa inyong kakaroon ng collaboration, yung mga nagpa-confuse sa isipan nyo, yung mga nagpa-clouded sa judgment nyo, yung mga restrictions. Yan. I only kiss all the summertime. Whoa. Whoa. Hindi na din kayo yung maging emotional. Hindi na kayo maging emotional na for information with this Queen of Cups on Cups. Hindi na kayo maging mahina. Weak. Hindi na kayo maka-experience ng yung parang dumadaan sa madilim na tunnel. Na nagiging parang mahina yung personality niyo, emotional kayo. Pwedeng naging iyakin, yung mga ganun ba. Kasi wala na yung mga lies, deceptions, solutions, manipulations na kinreate or sinent or nilagay ng mga kaaway, na mga alagad ng dilim, na mga followers ni Satanas. Alam niyo kung ano yung followers ni Satanas? Number 1, magkukulang, mababarang, manggagaway. Yan. Numero 1 yan. Followers ni Satanas yan. And even yung aswang. Di ba? Yan na yung matatawag ng mga demons na yan eh. Di ba? Mga demonyo daw ang tawag na karamihan dyan. Kaya nga, tinatawag sila ng demonyo. No? Ng mga, lalo ng mga nakakatanda. Kasi nga, sila ay followers ni Satanas. So, yan ang example na yan ang isa sa mga atake din talaga. No? So, may mga mission from God. Or even sa mga chosen ones. So, ano yung chosen ones eh? Ha? Ano, Nay? I only kiss on the summertime. Wait lang. Ay, salamat.
Hoy mga bata, kasi labas mga bata. Ganyan mga bata. Kaya ako nakulit habang nagre-reading ako. Tignan nyo. Sino? Sino? Ha? Ay, hindi pa gaano matamis. Pero kinain ko na. Masim-masim ko yan eh, pero kinain ko na. Say clarification with that. Wala kasang tinanong dyan. Son of Pentacles in reverse. Yung positive na talaga yung mangyayari sa inyo. Magsasucceed na maging stable, secured. Or kung meron kang gusto mo pangasawa, possible talaga mapangasawa mo na siya. Yung person na yan. Kahit merong mga against. Or against ang family mo. May against mo ang family. Wala. Merong against the family. Not your family. So yes, may against the family dito na gumagawa. Tuloy-tuloy ang ginagawa nila na witchcraft o para pigilan, hadlangan. Why? Bakit nila ginagawa yun? Ng family na yan. It's not your family. Para magkarga ng magkarga. Para tumagal, bumagal yung mangyayari collaboration sa inyo. Bakit nila ginagawa yun? Kasi gusto nila mag-offer ng cup of love. Gusto ng family nila mag-offer ng cup of love. They're very interested sa isa sa inyo na maka-collaborate ninyo. Ano yung energy ng gusto mag-offer ng cup of love na yan? Hiwalay. In separation siya ngayon. Ang hinayang. Sinong gusto niyang ofera ng cup of love? Ikaw ba? Ikaw. Gusto ka niya. Ibig sabihin, gusto ka niya, no? Ng isa sa pamilya na yan. Siguro pinagtulong-tulungan ka. Kasi, bakit gusto ka niya? Dahil na-left out in the cold siya or nahirapan siya, naka-experience siya ng financial crisis. More clarification with this Five of Pentacles, ba't gusto ka niya? Na-left out in the cold. Na-left out in the cold daw siya. So, maring ano to? Nakarelasyon. Ang tanong, nakarelasyon mo ba yan? Yung gusto ka niya? Ay, hindi. Hindi naman nagkaroon ng relationship sa inyo. Pero, nagkaroon ng pag-uusap sa inyong dalawa niya. Nakausap mo ba? Hindi. O, hindi daw eh. So, bakit na-left out in the cold or parang na-ghosting? In-approach ka ba niyan? Hindi. Na left out in the cold. Feeling na ghosting. More information. Hindi naman nagkaroon ng ano sa inyo, connection, relationship. But feeling na ghosting siya. Ano ba siya? Baliw? Baliw. Baliw nga daw. May gumagawa siya ng deceit. Kasi hindi naman nagkaroon ng relationship or connection sa inyo. O di baliw nga, no? And, ano yung parang nag-act na naging kayo? Ganon? Oo, nag-action na naging kayo, na third party siya, ganon, kasi baliw pala siya.
Kaya parang ganun siya, parang siguro imot-imot na parang ginusting, ganun, na parang feeling na left out in the cold. Kasi yun ang pinaniwala niya sa sarili niya, na nagkaroon ng relationship sa inyo or connection or kahit pag-uusap tapos ginusting mo siya. Ay, hala, oo talaga guys. Yun talaga. Kasi hindi naman gawain na matino yun eh. Diba? Hindi ito paninira, lumalabas dito sa baraha. Baka sabihin, nanira siya, hindi yan paninira, kaya nga inaalam dito eh. O, baka magtaka kayo, alam, may ganyan bang tao? Meron nga, kasi nga baliw. Kaya ganyan, may ganyan tao kasi baliw nga. Diba? Ano pagkabaliw? Ano tawag yun? Baka crazy lang siya na pagkabaliw, kaya ganyan. Baka, nakakaisip pa naman yan ng tama at mali. Oh. So hanggang dito na lamang for Taurus Virgo Capricorn.